Okay, so isang mabilis na review lang para dito sa Infinix GT30 non-Pro version. Iba pa to sa GT30 Pro at sakto yan kung nag-feeling Pro ka lang naman. Joke lang, huwag mo munang i-close kasi mas mura to. 11,999 pesos yung SRP and syempre may promo pa sila para sa mga unang bibili. Free mag phone cooler tapos for a limited time, pwede na lang nating makuha for just 10,499 pesos at sa presyong yan, ito yung ino-offer nila. MediaTek Dimensity 7400 5G, 144Hz AMOLED display with 1.5K resolution, dual speakers, 5,500 mAh battery, 4K video recording kahit pa sa selfie cam, at may mga features din na magugustuhan ng gamers like bypass charging and shoulder triggers. Ito na ba yung phone para sa'yo? Ano yung mga pros and cons? Pag-usapan natin. Unahin na ulit natin yung design at build. Kamukhang-kamukha lang din talaga ng GT30 Pro. Actually, pagkakamalan nga rin Pro, andyan pa rin yung aggressive na gaming aesthetics. Two colors yung andito sa atin. Ito yung Cyber Blue tsaka Pulse Green. Pero kung gusto mo ng mas simple, mas malinis na design, meron din naman silang Shadow Ash at Blade White. Good news din kasi kinip nila dito yung LEDs. Kulay white nga lang para sa lahat. So, hindi siya yung RGB lighting, but still, okay na okay pa rin naman since 1, hindi mo naman makikita yan pag naglalaro ka na. 2, pwede pa rin pangyabang sa tropa. Pre, tignan mo. Ilaw. And number 3, ang pinakagamit lang naman talaga natin dito ay bilang notification LEDs. Yung iilaw siya pag may nag-chat or may nag-text sa'yo. But since wala namang nag-chat sa'yo, siguro okay lang kahit wala, no? Aray ko! Sa build naman, syempre expected na natin yung plastic back and plastic frame. Pero goods naman na may IP64 rating pa rin tayo dyan at may Corning Gorilla Glass 7 eye protection para sa display. So mukhang tama nga na bulto talaga yung pagkuha ng Infinix sa Corning kasi ang dami na rin nilang pinaggamitan ng 7i, GT30 Pro, Hot 60 Pro, Hot 60 Pro Plus, at ngayon eto ngang GT30 Non-Pro. And para sa akin, good strategy kung ganun nga kasi kita naman natin na kahit sa mga less than 10K na phones, nalalagyan nila ng magandang Corning Gorilla Glass protection. Segue na natin sa display. Hindi lang Gorilla Glass yung maganda kasi pareho lang din talaga yung specs ng display nito sa GT30 Pro. 6.78-inch AMOLED panel din with 144Hz refresh rate and 1.5K resolution. Solid display talaga to para sa presyo. I mean, kung promo nga na 10.5K, sulit na sulit yung display. Maliwanag din yan, hindi mo kailangang isagad yung brightness kung nasa bahay ka lang naman. At kahit nasa labas, visible screen pa rin, wala rin problema dyan. Yung kulay, matingkad. Actually, medyo sobra pa nga ng konti yung tingkad sa panlasa ko kahit papiliin ko yung original color sa display settings. But overall, goods na goods pa rin naman. Lalo na gamers din kasi ang target market nila para dito. And mas immersive nga naman tignan yung mga games kung matingkad yung kulay. Nag-open din ako ng Netflix. Widevine L1 na yan, syempre. No HDR support nga lang dito, but okay na okay pa rin lalo na pag anime, litaw na litaw yung kulay. Plus, dual speakers na rin, malakas yung tunog and very acceptable yung sound quality for the price. Balik tayo sa display. May accurate and responsive in-display fingerprint scanner na rin tayo dyan. Haptic feedback, goods din. Ramdam yung vibration. Hindi naman yung super high-end vibration motor yung feels. Pero sa totoo lang, mas maganda pa kumpara sa ilang mga upper mid-range phones. Ramdam yung vibration kung saan ka mismo pumipindot. So again, goods na rin talaga considering the price. Now, pag-usapan naman natin yung performance. 8 gigs of RAM and 256 gigs na storage yung meron. Malaki na yan para sa presyo and sure, UFS 2.2 lang yung type of storage na gamit dito ngayon. UFS 4.0 yung sa Pro. Pero para sa akin, hindi na para magreklamo pa. I mean, yung 30K Vivo V60 nga, di ba? UFS 2.2 din naman. Yung memory, LPDDR5X na rin. And pagdating nga sa chipset, very capable din itong MediaTek Dimensity 7400 5G. Halos 1M na rin yung nakuha kong score sa latest version ng Antutu benchmark. Take note nga lang na version 11 na kasi ngayon and mas mataas na yung bigayan ng points. Mas mababa kung pagbabasihan natin yung Antutu version 10 para lang din mas klaro sa inyo. And sa everyday apps naman natin ay mabilis din, smooth and responsive. Hindi ko lang gusto yung mga pop-ups galing sa mga bloatwares. Software side naman to at hindi siya notifications.
pop-ups talaga ng mabilisan. Very annoying para sa akin, honestly. So, uninstall nyo na lang din kaagad yung mga bloatwares. Android 15 out of the box, tapos yung software support natin dito, 2 major Android upgrades at 3 years na security patches. Honestly, hindi na masama yun, kaya lang medyo weird kasi yung Infinix Hot 60 Pro Plus na mas mura, mas matagal yung promise nila. 5 years doon, and also, yung dalas ng updates, alam na rin naman natin na kailangan pang i-improve ng Infinix. Tapos sa usapang gaming naman, nag-test ulit ako ng 3 games, the usual, Mobile Legends, Call of Duty, and Genshin. Start tayo sa ML, eto yung available na settings, may ultra tayo dyan. Sa testing natin dito, very smooth, very stable, sinet ko yan sa performance mode, at hindi ko na-encounter dito yung issue sa GT30 Pro last time, yung kailangan mo munang i-turn on yung esports mode para ma-unlock yung 120 FPS limit. Dito, hindi mo na kailangan gawin yon, basta nakaset na sa ultra frame rates, okay na. At yun nga, 120 din yung average FPS na nakuha ko. Sa Call of Duty Mobile naman, ito yung settings na available. Pwede tayong mag 90 FPS sa parehong multiplayer and BR mode. Sa multiplayer muna, 90 FPS average yung nakuha ko. No delays din naman sa gyro. Tapos sa BR mode, 89 FPS average naman. So, swabe rin talaga yung laro natin dito. Medyo malayo rin talaga yung experience kumpara sa G99, G100, or G200 chip na usually limited lang yung settings dito. At syempre dito na rin papasok yung shoulder triggers na malaking advantage din talaga sa mga games tulad nitong Call of Duty Mobile. Now, sa Genshin Impact naman, nakaset lang sa lowest preset yung graphics by default at hinayaan ko na lang yan dyan. Sinet ko na lang sa 60 FPS yung limit, pero tulad ng makikita nyo dito, kahit ganun yung sinet ko, nalilimit pa rin tayo sa 40 FPS. Good news kasi 40 FPS din naman yung nakuha kong average dyan. So, consistent at masasabi ko na playable din yung game at lowest settings. Pero take note na hindi pa rin talaga ito yung phone na pang max settings ng mga demanding games para lang din maset ng maayos yung expectations nyo. Pagdating naman sa thermals, actually hindi ko na ginamitan ng phone cooler. Una, dahil hindi naman tayo nag-max setting sa Genshin at hindi rin naman sobrang bigat ng ML tsaka Call of Duty Mobile. At pangalawa, hindi rin kasi ito nag-init ng sobra. Maganda naman yung temps na nakuha ko dito sa 3 games. 24 degrees pa rin yung room temperature natin dyan. Of course, mas mainit sa lugar, mas mainit din yung phone, but still, maganda yung nakuha nating resulta. Okay, so battery and charging tayo. Tulad lang din sa GT30 Pro, meron tayo dyang 5,500 mAh battery capacity with 45 watts na fast charging. Wala nga lang tayong wireless charging ngayon, which is fine. Number 1, gets naman natin yan dahil nga sa mas mababang presyo. And number 2, kahit naman may wireless charging yung GT30 Pro, alam ko na hindi rin naman lahat gumagamit ng feature na yan, so okay lang naman. And ang good news pa dito, decent yung nakuha kong screen on time sa PC Mark battery test. Last time kasi, di ba, kung naaalala nyo pa, mababa talaga yung nakuha kong SOT sa battery test ng GT30 Pro. Nasa 9 hours plus lang yon, and isa yon sa mga sinabi nating cons. This time, more than 12 hours yung nakuha kong screen on time na hindi ko naman sinasabing pasok sa level ng pagiging makunat, but good to know pa rin na mas maganda yung power efficiency dito, and yung 12 hours na yan ay katumbas rin naman ng isang buong araw na gamitan para sa mga pang-araw-araw nating applications like social media, productivity, banking apps. Wag lang talaga yung heavy gaming. Charging time, sinubukan ko ulit from 10 to 100% and 55 minutes lang yung inabot. Mabilis na rin. Again, bypass charging meron din. Parang requirement na nga to ng mga gamers ngayon. May mga nagagalit pa nga pag wala. At speaking of wala, sila din yung mga gamers na halos walang pakialam sa camera performance ng mga phones nila. And alam din naman ng mga brands yan, pero kahit na ganun, masasabi kong decent pa rin yung camera performance na binigay sa atin ng Infinix dito. Actually, bukod sa 64 megapixel main cam, naglagay pa sila ng ultra-wide, 8 megapixels lang, so expect na natin yung medyo OLADs na output, pero at least, masasabi natin na legit yung dual camera setup. Ito yung mga nakuha naming photos and videos.
Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix GT30. May mga tumatahol pang aso sa labas, so makikita nyo rin yung pag-process niya ng audio since gamit ko nga rin yung built-in microphone. At sa nakikita ko dito, mukhang medyo soft, tsaka parang medyo out of focus ng konti. Pero yun nga, 4K 30fps with DIS na rin, which is bihira pa sa ganitong presyo. Let me know sa comments kung anong tingin nyo sa quality ng video and audio nitong Infinix GT30. Okay, so munti ko nang makalimutan, papamigay nga pala natin itong isa pang Infinix GT30 at ang kailangan lang gawin, comment mo lang yung opinion mo sa phone na to, kung goods ba sa'yo o hindi, at yun lang. Random bunot ulit tayo next week. Okay, so Infinix GT30, again, 11,999 ang SRP, pero naka-promo nga ng 10,499 plus free phone cooler pa para sa mga unang bibili. Click mo lang yung YouTube shopping tab dyan sakaling interesado ka. Alam ko may mga vouchers ding ino-offer ang YouTube, so baka mas mapababa pa natin yung price. Mga bagay na nagustuhan ko dito, panalo yung performance para sa presyo. Yung display, ganun din, 10.5K mo, naka 144Hz AMOLED ka na, mataas yung resolution, maliwanag, may Gorilla Glass 7 eye protection pa, yung shoulder triggers, bypass charging, and gaming aesthetics, pasok din sa panlasa ng mga gamers. Naka dual speakers, may good haptic feedback, decent camera na rin para sa ganitong category, battery and charging, hindi na rin masama, at hindi rin naman nag-init ng sobra sa test na ginawa ko. Para naman sa cons, yung bloatwares, tsaka yung biglaang pop-ups ng Mahjong, pwede namang yan install, pero hindi kasi maganda yung ganong klase ng atake. Yung software support nga pala, sa ganitong price, again, decent na rin yung dalawang Android upgrades at 3 taon na security patch. Yun nga lang, syempre, alam naman natin na hindi ganong kadalas magbigay ng updates ang Infinix at isa pa rin yan sa kahinaan nila na dapat pang i-improve. Overall, tulad ng GT30 Pro, sulit din tong non-Pro para sa presyo. Pwede nating sabihin na konting dagdag na lang naka-Pro version ka na at totoo naman yan. Pero kung limited lang talaga yung budget at eto, kung ang laro mo lang naman talaga ay Mobile Legends, Call of Duty, mga less demanding games lang naman, pwedeng-pwede na itong non-Pro version. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, YouTube shopping tab sakaling bibili ka. At let me know na rin sa comments kung anong tingin mo sa phone na to. Ho, ho, ho!